ang nakikita ko, sa susunod na mga araw leading to the SONA, maraming papailan ng kaso. Dahil yan yung naratibo ng mahiya naman kayo. Ang nakakalungkot lamang dyan, lahat senador. Wala kang tulak-kabigin na congressman na napailan ng kaso, wala kang nakikitang congressman na kontratista na napailan ng kaso, kahit nga ang sinasabi nilang mastermind si Ko at saka si Martin Romualdez, hinihintay natin talaga yung kabuuan ng kaso kasi naririnig lang natin pero hindi na pipresenta publicly ano ba itong mga kaso. Yung kay dating speaker, merong pinalabas na 61 pages, hindi ko alam kung nasa ang estado niyan. Ngayon, kung gagalaw yung mga kaso, siguro matutuwa yung ilan. Pero karamihan sa atin, alam na naman natin ang mastermind, no? Hindi maaaring ang legislative lang ang iyong sisisihin kasi lahat ng mga insertions nakapasok sa budget na pinirmahan ng Pangulo. So ang tawag doon conspiracy, no? From the design, yung NEP, to the approval by Congress, to the signing. Malapit na po ang anibersaryo nga, sabi niyo nga po, yung mahiya naman na kayo. Ano sa tingin niyo magiging laman ng kanyang SONA po, Prof? Ito ba, tingin niyo rin po ba maraming magiging sacrificial lamb dito sa mga susunod na mga araw, considering marami na tayong naririnig? Binuhay ulit yung kaso with yung reklamo kay Senador Chis Escudero, yung kay Joel Villanueva, yung kay Jinggoy Estrada, nauna na si dating Senador Bong Revilla. Sapat na ba ito para ma-justify yung kanyang kampanya kuno laban sa korupsyon? Well, wala kasi ako nakikitang pwedeng good news na masabi niya. Siguro yung pagdidistribute ng ayuda, pero yun rin, may problema. Ang ekonomiya natin bagsak, stagflation tayo. Ang foreign relations natin, nakita mo naman yung Paxilica na hinihinga ng immunity, yung lalagyan daw ng negosyo, etc. etc. So ang nakikita ko, sa susunod na mga araw leading to the SONA, maraming papailan ng kaso. Dahil yan yung naratibo ng mahiya naman kayo. Ang nakakalungkot lamang dyan, lahat senador. Wala kang tulak-kabigin na congressman na napailan ng kaso, wala kang nakikitang congressman na kontratista na napailan ng kaso, kahit nga ang sinasabi nilang mastermind si Ko at saka si Martin Romualdez, hinihintay natin talaga yung kabuuan ng kaso kasi naririnig lang natin pero hindi na pipresenta publicly ano ba itong mga kaso. Yung kay dating speaker, merong pinalabas na 61 pages, hindi ko alam kung nasa ang estado niyan. Ngayon, kung gagalaw yung mga kaso, siguro matutuwa yung ilan. Pero karamihan sa atin, alam na naman natin ang mastermind, no? Hindi maaaring ang legislative lang ang iyong sisisihin kasi lahat ng mga insertions nakapasok sa budget na pinirmahan ng Pangulo. So ang tawag doon conspiracy, no? From the design, yung NEP, to the approval by Congress, to the signing, those are and deciding who should get what. So, Opo. napakahalaga niyan. Opo. Siyempre, ang malapit sa bituka ng ating mga kababayan, yung isa sa mga pangunahing concern talaga. Nasolusyonan ba yan after 1 year? Alin yun? Yung bigas? Maraming mga issue. Ngayon po, Prof, maliban Alam dun mo, sa bigas, mga pagkain at pagkalam ng... hindi na solusyonan, hindi, may krisis tayo, pero parang
Okay lang, 'di ba? Hindi mo nararamdaman no'n ko pa naman sinabi no'n, eh, hindi ko nararamdaman ng gobyerno lalo na ngayon sa krisis 'no? Ang bilihin matataas, ang peso nakita mo naman ang devaluation, ang ating stock, oil stock is good for 40 days dahil wala tayong kapasidad na mag-imbak 'no? Um, ang serbisyo publiko ay napakasama, no? So wala kang tulak kabigin, ang si Juan de la Cruz ay nasa sa kanyang elemento, siya ang magde-decide kung paano natin ito gagawin, bawat pamilya. Nakita mo naman na yung mga malls empty na, no? Bihira ang namimili, marami siguro sa mga restaurant, sa mga kainan, may epekto sa micro, small, medium enterprises, no? Ah, Kaya hindi ko alam kung paano masasabi ng ating Pangulo that the state of the nation is strong. It is not. And we have to be realistic when you are confronted with stagflation. Opo. Kita naman natin ang ating inflation rate, 'di ba? Ang dumadami ang nawawalan ng trabaho. Mahirap 'yan kasi wala tayong kasiguraduhan sa kinabukasan. Pero kung ganito pa rin yung takbo ng ating, gobyerno at laging ang may kasalanan ay mga Duterte, sa susunod na 2 taon po, Prof, sinasabi nga 'pag nasa mga ganyang, panahon nagiging lame duck. Sabi nga nila, actually pag-upo pa lang lame duck na raw. Pero sa huling bahagi ng, taon, ng kanyang administrasyon, kung ganito pa rin ang, takbo, kawawa yung susunod. Kawawa yung susunod, at maraming pabigat dun sa susunod. Hindi tayo makaka-recover ng 6 years. Sa aking pag-aaral, makaka-recover lang si Juan de la Cruz, ang ating bansa, after 9 years. So napakahalaga na magsama-sama tayo at magtulungan para maitaguyod natin ang ating bansa sa susunod na 6 na taon hanggang sa 12 taon. Kasi yung after 12 years, doon lang natin makikita na maaayos ang lahat ng problema. Napakalalim ng problema kasi pera ang ninakaw. Serbisyo na PhilHealth na hanggang ngayon hindi pa binabalik sa PhilHealth, kahit na sinabi nilang binalik na. Tingnan nyo kung may certificate sa Treasury, wala yan. Yung PDIC, hindi yun na napapag-usapan. Maraming hindi napapag-usapan, at hindi binubukas kung siyang ginastos. Kaya talagang malaki ang problema, no? Hindi ang problema ang mahahalal o mga kandidato. Ang problema yung dala-dala at dinulot ng Marcos administration. So yung parang sinasabi na matatakot ka dun sa susunod, kung yan si Vice President Inday Sara Duterte, bakit ka matatakot sa isang tao na willing magtrabaho at ayusin ang bansa? Dahil hindi ba siya isa sa inyo? Dapat matakot tayo sa ginawa nitong nakaupo ngayon. Dahil napakahirap itaguyod ang ating bansa galing sa ganitong kalamidad na dala ni Marcos.